leave the country without passing through immigration authorities with the end in view of effectively and efficiently regulating the said ports, introduced by Senator Raffy Tulfo. May we request the committee secretary to acknowledge the resource persons present today, both physically and virtually? For the Department of Transportation, we have Undersecretary for Maritime Sector, Elmer Francisco Sarmiento. Undersecretary for Aviation and Airports, Roberto Cecilio Lim. For the Office for Transportation Security, we have Director for Reginald Drapanan, together with Enrico Bungalon, Officer in charge of the Maritime Transportation Security Division, and Chief of the Civil Aviation Security Division, Alessandra Johanna Arenas. For the Department of Tourism, we have Assistant Secretary Judilyn Kiachon, Assistant Chief Operating Officer of the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIEZA, Joy Bulawitan, and Travel Tax Department Manager, Bumbo Cruz. For the Department of the Interior and Local Government, we have Assistant Secretary Attorney Romeo Benitez. For the Department of Migrant Workers, we have Undersecretary Bernard Olalia. Assistant Secretary for Sea-Based OFW Concerns, Attorney Jerome Pampolina. Attorney Francis Ron de Guzman, Office of the Assistant Secretary for Licensing and Adjudication Services. And Attorney Geraldine Mendez, Director 4 of the Office of the Director for Migrant Workers Protection Bureau. For the Department of Foreign Affairs, we have Assistant Visa Director Antonio Emmanuel Miranda. For the Philippine National Police Intelligence Group, we have Police Brigadier General Chito Bersaluna, together with Police Colonel Arturo Brual Jr. For the Philippine Maritime Group, we have Police Colonel Gonzalo Villamor, Deputy Director for Administration. For the Philippine National Police Aviation Security Group, we have Director of the ABSE Group, Police Brigadier General Christopher Abrahano, together with Police Colonel Rancer Evasco and Police Colonel Florencio Soriano Jr. For the Philippine Coast Guard, we have Captain Havilino Sally, Commander, Deputy Chief of Coast Guard Staff for Maritime Security Law Enforcement. We also have Captain Joe Mark Ange, Commander, Deputy Chief of Coast Guard Staff for Maritime Safety Services. For the Maritime Industry Authority or Marina, we have Attorney Margaret Espino. For the Civil Aviation Authority of the Philippines, we have retired Major General Ricardo Banayat, Assistant Director General 2. Together with Assistant Director General 2, Marlene Singson, Attorney Marie Stephanie Therese Griar, and Attorney Abby Patricia Biscoccio. For the Manila International Airport Authority, we have its General Manager, Eric Jose Ines, together with Attorney Chris Noel Bendijo and Attorney Manuel Jeffrey David. For the Bureau of Immigration, we have Deputy Chief Bay Service Section Michelle Tadeo, Maria Alexis Graciela Maceda, and Mary Jane Hizon. For the Philippine Ports Authority, we have Attorney Maria Asuncion Yasmin de los Santos, Manager for Port Operations and Services Department. For the Department of Justice, we have State Counsel Attorney Angelica Rose Di Malanta. For the Interagency Council Against Trafficking or IACAT, we have Assistant City Prosecutor Attorney Mariel Francisco and Attorney Jose Alfonso Hautea. For the National Intelligence Coordinating Agency, we have Attorney Mary May Arcilia. For the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, we have Legal Officer Major Emily Sala Jags. For the Commission on Audit, we have Supervising Auditor Marlene Balazon, together with OIC Audit Team Leader Roderick Obngayan, Audit Team Leader Rudy Villarreña
and State Auditor Osana Teresa Domingo. For the National Bureau of Investigation, we have Jimmy De Leon, Chief for International Airport Investigation Division. For the Philippine Navy, we have Commodore Carlos Antonio Sabare. For the Philippine Center for Transnational Crime, we have Lieutenant Colonel Joseph Imperial, together with Coast Guard Ensign Mario Cañas. For the Philippine Statistics Authority, we have two resource persons virtually present. Maria Bins Grande, Assistant National Statistician, together with Director 3 Attorney Eliezer Ambatali. For the local civil registry of Pasay, we have Civil Registrar Romulo Tres Valles. For the Bureau of Customs, we have Attorney Julito Doria, Deputy Collector for Operations, Mark Almase, Assistant Deputy Collector for Passenger Service, Dan Okias, Chief Customs Operations Officer, Danilo Baliena Jr., and Attorney Marlito Bugna. For the Presidential Anti-Corruption Commission, or PAOC, we have its Director and Spokesperson, Dr. Winston John Casio. For the Archipelago Philippine Ferries Corporation, we have Executive Director Attorney Peter Aguilar, together with Attorney Rex Tupas and Rona Gatdula. That's all, Mr. Chair. Thank you, Committee Secretary. In today's hearing, we will discuss the vulnerability of our borders, airport and seaport, at the routes that the smugglers, human traffickers, and others would use or using right now to go in and out of the country or escape. And sometimes our country, especially those fugitives who are evading arrest, just like what happened with Alice Go. So, pag-usapan natin, ano yung mga gagawin natin para mapalakas ang ating mga borders, excuse me, which is very important in this today's hearing. But before we proceed, I'll show you a video, Comsec. Okay. Yung video makita nyo, ito yung Starting with the possible- lower deck, which is where most of the action happens. It's where the crew brings the fish on board once they're in the net. The lower deck also holds one speedboat. Okay, sorry. Good. From the little white boat, sila ay nag-transfer sa fishing vessel. So that could be the scenario na kasi nung una nagdududa ako na paano lilipat ang isang speedboat, pasahero sa speedboat o maliit na bangka papunta sa malaking fishing vessel. So pwede yun. From a speedboat, tapos meron yung crane, nakita naman natin, iangat lang papunta sa loob ng barko. Kasi nagdududa ako noon, maalon, paano sasampa yung isang pasahero sa maliit na speedboat going to a big fishing vessel. So ito naman another scenario. So, maraming pamamaraan na para makatakas yung mga taong gustong tumakas ng bansa for one reason or another. And dito, kailangan natin palakasin ang trabaho ng ating mga Coast Guard, Marina, sa nakita naman natin kanina. Now, nandito ba natin Philippine Coast Guard? Good afternoon, sir. You're Captain Oliver Estanseco. Okay. Doon sa nakita mong video, Captain Tanseco, yan ba ay may idea na kayo na ginagamit ng mga taong patakas? Yan yung pwedeng ginamit nila para makalabas ng bansa. Are you aware of that scenarios? Thank you, Senator Tulfo, sir.
Attorney Tanseco po, IDMS, Philippine Coast Guard. Yes, sir. Yes, sir. Doon po sa pinakita mo, that's a typical tuna fishing vessel po. Medyo may kalakihan po siya. Yung nakita mo po na binababa yung kanyang speedboat, pwede po yun. Ang hindi ko Pwedeng lang po ibaba, pwedeng itaas po. itaas. That's normally how you launch a smaller boat to service your bigger boat. Mhm. The only problem with that, Your Honor, is that when we do that, that's unsafe. So normally, you don't put people on board a small yacht during hoisting because these are basically just crane, a small hook holding the weight of the vessel while it's being hoisted. Now, can that be done to transfer people? Yes, but very seldom because it's unsafe. What we normally do, even if it's a big vessel, if you have a small boat, you want to bring people on board a bigger boat, like the case of statement of Sheila Guo. She said they were able to get on board a big white boat with nets from a Mm. small boat. We can do that, Your Honor, because normally, even at sea, what the pilot or the master of the big vessel will do is to give the leeway side. Meaning, pag maalon po, the side that is the leeway, meaning against the current, will be provided for the small boat. Then, there'll be, if it's a big vessel, there'll be gangway just above the level of the water, or maybe a pilot ladder for them to come on board. That's normally the practice, Your Honor. Your next question is, are we aware of this one? Yes, it's a possibility, Your Honor. That's why we have, since the last investigation, we have beefed up our measures to strengthen security, not only on conventional port, meaning those ports that we have CIQS, meaning the custom immigration and quarantine, because there's a possibility that yachts, pleasure yachts like this one, which is right now, Your Honor, our inspection, our authority to make sure that every vessels that depart from this private port catering to private pleasure yacht, medyo limited po, Your Honor. Doon po sa mga commercial, meaning passenger liner or cargo, doon po, we assure you, Your Honor, meron po tayong team of CIQ, meaning Custom Immigration Quarantine and the Coast Guard. Kaya nga po during the statement of Sila, he said, small boat, because Your Honor, they could have departed not on the port itself, pwede pong beach resort lang, meaning coastal area. Or in the statement of Alice Guo, Your Honor, he mentioned getting aboard a pleasure yacht, yate po, somewhere in Manila. Possible din po yon because like I said, Your Honor, right now po, limited po yung ating inspection of all vessels going in and out of private yacht club or marinas. Thank you, Your Honor. Okay. Yesterday's hearing na discuss yung dredging vessels at wala dito yung immigration, so the immigration will have the opportunity to answer some of the questions pertaining to the dredging vessels na nababalitaan ko dyan naglabas-masok ang mga Chinese nationals kasi itong mga dredging vessels na ito they're mostly Chinese vessels. Now, immigration, customs and immigration and quarantine, if you're all here, run me through yung proseso pag dumating po ang isang Chinese dredging vessels. Paano po yung protocol? Maybe who would like to answer first? The immigration? From the Bureau of Immigration? Do we have someone? You're from the Bureau of Immigration. What's your name po? Good morning, Mr. Chair. I'm Michelle Tadeo. I'm the Deputy Chief for Operations of the Bay Service Section of the Bureau. Okay. So for dredger vessels, Mr. Chair, the Bureau of Immigration receives a notice of arrival from the agent of the vessel. It's we usually receive this notice 24 hours upon the vessel's arrival in Manila, or 48 hours 48. prior to its arrival in our field office. How is it being sent? Cell phone, Viber? This is sent personally by the agent or by way of electronic mail. Mr. Electronic Chair. mail. Okay. So that's like 48 hours ahead. Ahead of time, Okay. Mr. Chair. And then?
So the chief of the Bay Service Section assigns immigration boarding officers to conduct arrival formalities together with quarantine authorities and customs authorities. So paano nyo malalaman na yung barko na humingi ng permiso na pumasok dito from another country ay nandyan na o malapit na? In the notice of arrival, there is an estimated time of arrival, date and time of arrival There's an there. estimated time in Your arrival. Honor. So alam po nilagay Monday, dating kami dyan, Monday ng 9 o'clock ng gabi. Okay? Tapos, sige po. Pagdating ng Monday 9 o'clock ng gabi, abangan nyo. Yes, Pagdating before its arrival, the agent coordinates with CIQ na po as to the time and place where we will meet up. So sinasabi din doon sa hiningin permiso kung saan siya dadaong at anong oras. Yes, So in this Your case, Honor. just an example, sasabihin Monday, darating ako dyan sa Manila Bay, ganitong location at 9 p.m. So anong oras kayo pupunta? Pagdating ng Monday, pupuntahan niyo yung barko. Usually, sir, an hour before the An hour. arrival, nandun na po kami. Abangan or nyo. 30. Yes. At hindi naman Your to Honor. dadaong sa pantara, no? Sa ano to? Sa gitna, sa dagat, tapos sasampahan nyo. Yes, Your Honor. Paano kung imbis na 9 o'clock ng gabi ang dating niya, dumating pala siya ng tanghali? Nina-notify din po kami ng Paano kung hindi sila agent, sir. nag-notify? Na track po namin using marine the app, Very good. yung mga free na marine tracking So app. wala silang lusot doon. Yes, Okay, Your wala na Honor. akong problema dyan. So, say dumating siya eksakto 9 p.m. at nandun ni ka eksakto, nagkasalubong. Paano yung sistema? So the procedure, Your Honor, is the quarantine medical authorities boards the vessel first. Mhm. Immigration comes in after quarantine medical officers clears the vessel from any infectious disease. Ilan po yung quarantine officers? Usually- Officers. Of it, medical doctor usually isa Medical. po or dalawa. Isa or Opo, dalawa, mga okay. doktor po. So after na magawa ng medical doctor, part of the quarantine Mhm. group, dalawa, bababa na siya at aakyat yung taga Bureau of Customs. Immigration and Immigration. customs po. Ilan So pong sabay po kami ng sabay. Ilan pong umaakyat. taga-immigration? Usually isa po or Isa. dalawa. Isa or dalawa. Yes. And then Your ilan po taga-customs? Isa or dalawa din po. Okay. So sabihin na lang natin 4. Okay. Now, anong ginagawa niyo pagdating niyo na doon sa barko, pagdating na sa taas ng barko? Anong sistema ng pag-process doon sa barko? So we conduct the arrival boarding formalities with the master of the ship. And Okay. usually ang kasama po ng master is the chief mate. Mhm. So we inspect the travel documents po, Okay. and the crew list and passenger manifest of the ship. Pero for the dredger vessels po, lahat po yan ay crew ng barko. So tinitingnan niyo yung manifest. After Yes, na Your makita niyo yung Honor. manifest, nakita niyo yung mga papeles, ano susunod? Nakita niyo maayos yung papeles at mukhang okay naman yung manifest, anong sunod po na gagawin ng Customs and Immigration? So customs performs their arrival formalities na po Which is, after immigration ano po yung arrival formalities? ng customs, Your Honor. Okay, mamaya na sa Customs. Immigration kasi taga-immigration ka pala. Mhm. So after na magawa ng Customs yung trabaho nila, ano naman po yung gagawing trabaho ng Immigration? So for immigration, sir, we determine kung may plans ng crew change Mhm. ang vessel, Okay, kung meron pong i-repatriate na Okay. crew. okay. So kailangan po may proper visa po yung mga crew na to. Usually they secure the 9C visa Okay. from our how do consulate you do it? overseas. Na yung nasa manifest sa harap nyo and then
may mga passport dyan. Yes, Your Honor. Pwedeng sabihin natin 20 na passport, which means 20 na crew members. So ibabangga nyo doon sa manifest yung mga passport na hawak niyo. How about Yes, the sir. people, the crew? We muster in the crew, sir. Ano yung pinapapila nyo? Yes, Your Honor. Nakapila sila. Okay. After that, After that, we remind the captain that any disembarking, if they intend to request for repatriation of crew, they should notify immigration so that immigration can issue the proper clearance documents for the repatriation po ng crew. Or if they have joining crew coming from the airport, the master should also notify immigration, Your Honor. okay. Sige. Customs muna. Bago balikan ko yung immigration. Saan yung customs? Good morning, Your Honor. Attorney Julito Doria, anong position niyo po sa Bureau of Customs? Ako po yung DepCol for Operations sa POM, Your Honor. Okay, nasabi na po ng Bureau of Immigration yung trabaho nila pagkatapos mag-board ng isang dredging vessel Yes, Your from, Honor. say, China. Ano naman po yung papel niya pagdating niyo po dun sa loob ng barko, sir? Okay, yung mga boarding inspectors po natin, Your Honor, mag-conduct po ng boarding formalities, and they would request for a hard copy of the manifest. So manifest ng goods. So usually po pag mga dredger po, Your Honor, wala pong laman yan. So nilalagay lang po ng nil cargo. So pagkatapos po nun, i-clear na lang po ng customs yung kasi sa goods lang naman yung usual na concern po ng customs. Po. Okay na yun. Yes, Your Honor. You sure, lahat na? Yes, Your Honor. Susunod na po doon kung magbabayad po sila ng duties and taxes, ibang process na rin po nun, Your Honor. Kung magbabayad sila ng duties and taxes. Yes. So how would you know whether a crew or some of the crew needs to pay taxes, duties and taxes? Pag may makikita po doon sa loob, Your Honor, na dutiable, Paano po na makikita? Paano nyo nakikita yun? kasi po i-inspect po yung buong vessel po, Your Honor, kung meron siyang mga goods na karga. So ililist Okay. po yun. Inspect nyo. Opo, Your Honor. Yung mga maleta in-inspection nyo. Usually pag mga personal na luggage po, hindi na po nasasama po yun. Hindi Your na. Honor. Kunyari, meron pong malaking maleta, personal luggage, hindi nyo na-inspect, syempre, sabi mo. Tama. Hindi na po Hindi na. pinapasok. Paano kung punong-punoy ng cocaine at shabu? Your Honor, pag mga ganun po kasi, based na dun sa human intelligence po yun, Your Honor, kung... No. No. Tinuturo mo agad yung responsibility nyo sa ibang ahensya. Na dapat in-inspect nyo yung luggage. Kasi sabi mo, wala nang inspection pag personal luggage. Tinitingnan nyo lang yung barko kung meron dapat mga bagay doon na taxable or kailangan magbayad ng duties. Hindi nyo na, galing sa'yo, hindi mo na in-inspection yung mga maleta. Now, paano nga kung merong bomba doon, may baril doon, o merong shabu o cocaine doon? Lusot na. Your Honor, po, ang usual lang po kasi ng ginagawa natin per procedure is tinitingnan po yung usually yung store list. So nakalagay po doon kung ano yung mga goods na nakalagay doon sa store list niya. I'll tell you what, Yes, Your Honor. paligoy-ligoy ka pa. From now on, inspect nyo lahat ng mga gamit ng mga crew members. Physical inspection. Parang x-ray. Di ba, pag sa airport, darating mga gamit, may dinadaan ng x-ray yon para makita kung may laman, kung ano laman ng bagahe. Do that. Kasi, pwedeng isang maleta, may kargang shabu, may kargang mga baril, may kargang cocaine. Lusot na. Kung merong 20 na crew at yung 20 crew na yun, lahat sila tig isang maletang cocaine, tapos tayo. Yes, From po. now on, kailangan inspect lahat ng personal baggage ng bawat crew member. I Yes, want sir. you to do that. Okay? Yes, Your Honor. Nandito pa yung DOTR?
DOTR, I would like you to coordinate with the Department of Justice kasi under sila sa DOJ. Coordinate with Secretary Boying Rimulya para masiguro na susundin nila itong direktiba ko. Okay. Kaya pala nagkalat itong mga cocaine shabu dito sa Pilipinas. Ayan na. Makalusot. Kung 50 crew tapos 50 maleta, kinargahan ng cocaine, kinargahan ng shabu, o di ilang kilos din yan. Daan-daang kilo na yun. Okay, next. Immigration. So paano niyo po na-account yung mga pasahero? Pinapapilan niyo. Tinatawag niyo sila, pila kayo dito, gano'n. Yes, Your Honor. Okay. Ano yun? Pipila sila sa harap ninyo? Saan banda doon? Usually sa master's deck. Master's May deck. deck po na ina-assign So ng nag-aantay master kayo doon for sa that. master's deck, tapos sabihin yung kapitan, tawag lahat ng mga crew nyo. Tama? Yes, Your Nag-aantay Honor, kayo we doon sa muster master deck. in all the Okay. crew. So darating yung isa-isa, yung crew members, tapos bibilangin nyo, susulat nyo sa papel, titingnan nyo yung mga pangalan, ibabangga nyo sa manifest, and then doon sa passport. Correct, Your Honor. Pag nakita nyo na tumutugmay na sa manifest, sa passport, saka yung physical, yung visual nakita nyo, they were physically there, alis na kayo. Yes, Your Honor. Ang daming butas. So you don't do physical inspection. Paano kung may nagtago doon sa engine room? Ang dideklara lang 20 o 20 kaming crew. And then yung pala may 50 ang nagtago doon sa engine room. Lusot sila. Kumuha kayo ng K9. Maybe Coast Guard or Immigration and Customs. At yung K9 na yon mag-aamoy ng drugs at K9 na mag-aamoy ng mga tao. At malalaman, halugugin nyo yung kasulok-sulukan ng mga ng barko. Top to bottom. Para masiguro walang taong nagtatago doon. Kung ano yung nasa taas na nakapila, yun lang yun. At walang mga nakasiksik na mga kontrabando sa ilalim ng barko. Di ba, ma'am? Now, tapos nung bababa na kayo. Pagbaba ninyo, so nasa laot yung barko, pagbaba ninyo, uwi na kayo sa opisina ninyo. Tama? Yes, Your Honor. Chill-chill na kayo. Tama? Siyempre, walang gagawin. Gabi, uwi na. So, chill-chill na kayo. Paano kung yung mga crew members bumaba at say pumunta sa restaurant kumain, pumunta sa 7-Eleven, paano nyo po ma-account yun? Paano nyo po na monitor yun? Dapat po dino-notify po kami ng master through the agent. Dapat. Paano kung hindi sila notify, matigas ng ulo kasi may balak silang gumawa ng hindi tama? Wala po kaming presence 24/7 sa port. Exactly. Again, doon natin nakita yung vulnerability ninyo. Kasi nga po, ma'am, sa Zambales, maging dyan sa Manila Bay, dito malapit lang sa amin. Dyan sa dating Sofitel, may kita yung dating dredging vessels dyan. Bumababa yung mga Chinese para magpasyal, para mamalengke, para kung saan-saan silang gumala. So, how would we know kung sila ay babalik pa o hindi? You wouldn't know that, right? Your Honor, usually nalalaman na lang po namin kapag magde-depart na yung barko. Kasi ang minomonitor po namin is yung crew changes. Like yung number, yung dineclare nila na umakyat, yung nag-join na crew, Right. and then versus yung mga bumaba po at
nag-sign off na po from their contract So po sa pag- barko. Kaya nga, pag alis na ng barko, babalikan nyo sila. Siyempre magpapalam sa inyo na paalis na sila. So akyat Mm. ulit kayo, babanggain nyo dun sa records na meron kayo, hawak nyo from the time when they arrived, and Yes, then now Your they're Honor. departing. Mm. So magkakaroon ulit ng head counts. Yes, Your Honor. Doon po namin na monitor kung tama ho, kung consistent yung number of crew na na-record po namin sa office namin doon sa paalis na crew ng barko. Wala kayong way na para siguraduhin yung hawak nilang passport ay legit. Alam Sila pa rin yun. yung pagdating po sa pagtingin ng passport, we would know po if it's genuine or not. Okay. Kasi trained po yung mga immigration officers namin to do that. Very good. And we also ensure that the passport, the person in front of us is the owner of the passport. So we also have capability of Nice. determining kung impostor po ang Okay. kaharap namin. So, umakyat ulit kayo, siguro immigration na, wala na yung customs, di ba? Paalis na eh. Chinek nyo yung records na sinabit sa inyo nung dumating sila and then ngayon paalis sila, ibabangga nyo yung nakikita nyo sa harap ninyo, yung sa manifest, ibabangga nyo yun, pati yung mga passport and then the numbers of passengers versus the passport, kanon. After that, alis na kayo, bigyan nyo ng clearance na malis. Yes, Your Honor. So, alimbawa, 20 yung pasahero, yung crew, nung dumating, and then akyat kayo, binilang nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20 paalis, tumutugma, larga na. Yes, Your Honor. Paano kung pag-alis ng barko, hindi lang pala 20, kundi 40 na ang sakay noon? At kasama dun, at yung 20 na sakay doon, ay mga kriminal sa Pogo na may mga tinatakasan na kaso rito or any criminals for that matter. Sumampa doon, sumakay doon sa barkong yon para makatakas na. So, wala kayong capability na para malaman nyo. We conduct a derogatory checking, Your Honor. When you say derogatory checking, For all arriving and departing crew. ano nga po yung and derogatory passengers. checking? Kung meron po silang whole departure order or alert lists coming from intelligence agencies, Your No, Honor. that's not what I meant. Ang ibig sabihin, wala pala kayong ginagawang physical inspection. Every day, Your Honor, sa barko. Hindi, yung paalis na, pag umalis na yung barko, wala kayong ginagawang inspection. We do, Your Honor. Physical inspection. Yes, Your Honor. Hinahalughog nyo yung barko? That admittedly, Your Honor, hindi po namin nagagawa. Yung paghalughog sa lahat ng parts ng barko. Exactly. Yan nga sinabi ko. Kung 20 yung crew na dumating, yun yung bilang ninyo. And then pag alis, binilang nyo 20 pa rin yung paalis, clear yung mga documents, larga na. Paano nga kung yung 20 na crew kinargahan? Or ibig sabihin, yung barko na papaalis na 20 yung crew ni register nung parating, pag alis, naging 40 na kasi, pero yung 20 ay tumago na sa kasuluk-sulukan ng barko. At yun ay mga kriminal na patakas. You won't have the capability to know that. So anong plano para maayos itong problema, itong mga butas na nakita natin ngayon? How would you go about addressing it, ma'am? Your Honor, we should be able to inspect the entire ship. Probably we can ask assistance from security, also from the Philippine Coast Guard, to help us in doing this, Your Honor. So, ang daming dumarating na Chinese vessels. Isa-isang buwan, ilang Chinese vessels sa dredging ang dumarating? At ilan ang umaalis?
Wala po kaming data ngayon, Your Honor, pero dati usually sa isang buwan, siguro 2 or 3. That was last year po. So base For doon sa previous kwentuhan years. natin, at nakita natin yung butas, yung kahinaan ng sistema sa pag-inspect. Yan siguro ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit nagkalat ang mga droga dito. Isang dahilan siguro kung bakit ang dami mga taga-Pogo rito, mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo na hindi registered. Or yung mga Pogo na may kaso rito, gumawa ng krimen, nag-torture, nag-kidnap ng kapwa nilang Pogo worker, pwede palang tumakas doon sa barko na yun, sa mga dredging vessels na yun. So, Philippine Coast Guard, hihingi daw sila ng tulong sa inyo. So, anong klaseng tulong maibigay nyo para matakpan yung butas, daddad ng butas yung kanilang sistema? Thank you, Mr. Chair. Doon po sa discussion about yung CIQ, meron pong isa pang component yon. Yun yung sir. Yun yung security. Now, yung security po, ang role ng Coast Guard is part po ng aming mandate as far as port state control is concerned. Your Honor, signatory po tayo sa SOLAS Convention. Doon po sa SOLAS Convention, meron pong ISPS Code, Your Honor. Yung ISPS Code, Your Honor, is the International Ship Security for Port and Ships Facilities. Meaning, kasama po doon yung inspection na ginagawa ng Coast Guard kung ang barko po, Your Honor, during the CIQS inspection doon sa vessel before it enters our port, bago pa po yan dumikit, chinecheck po ng Coast Guard yung mga bagay na may kinalaman po sa safety ng crew at saka ng vessel. Doon pong nagkakaroon ng konting inspection po na ginagawa ang Coast Guard. Konti, Opo. not thorough. Iba kasi yung thorough, iba yung konti. Kasi po, Your Honor, kung gusto man namin na matagalan, ang per ora po kasi ng barko para po from yan po ay pilot area, hanggang makarating sa port po para dumikit, mabilisan po talaga, Your Honor. That's international practice po talaga. Kasi po kailangan ibaba ang pasahero if it's a passenger vessel, cargo has to be unloaded and new cargos have to be loaded. Mabilisan po talaga. Imagine nyo po, Your Honor, a 30,000 gross tonnage sa isang barko. Ang laki po ng square footage po niyan na dapat inspeksyonan. Not to mention mga spacious po niyan, cargo hold, engine room, at saka accommodation po, which is in the accommodation po ng barko. Gusto man po naming 100%, kailangan po talaga mabilisan po yan because the vessel has to dock, has to unload passenger and cargos as I mentioned No, I'm earlier. talking about the dredging vessel. Pag sa dredging vessel po, di smaller po ito, that we can do, Your Honor. Kasi po dito nakasama sa trabaho po ng Philippine Coast Guard is to make sure na yung vessel po, yung crew niya, that are going to stay and operate the vessel, kailangan po pumasok po sa requirement po ng manning, sa training po, including the So kasama ka equipment. sa pagsampa. So CIQS. Yes po, yes sir. Yes po, Your Honor. Part po yan ng port state control function ng Coast Guard. So ini-inspect nyo, inahalughog nyo. Yes po, Your Honor. Somewhat because inspection in a sense that is the vessel's equipment as far as prevention ng pollution, Your Honor, firefighting, pagdating po sa load line, ballast water po ito. These are international. Opo. Hindi ako interested sa mga kagamitan. Yes, sorry po, sa Your Honor. mga That's right. equipment. Yes po. I'm interested doon sa mga tao. Doon sa tao as far as their proficiency to operate the equipment. Kung ang nakalagay sa crew manifest niya Hindi, po. kasi ang pinag-usapan natin, di ba ko naintindihan sa human trafficking Opo, sir. issue na ito. So, hindi nyo po, sinabi ng immigration, sinabi na po ng customs. So, kaya nga pinasa ng immigration yung security issue sa inyo. So, wala talaga kayong ginagawang pag-i-inspect o hinahalughog yung buong vessel, itong dredging vessel, para masiguro na walang tatago dun sa mga engine at lahat ay nasa deck at nakapila para to be accounted for. Admittedly, Your Honor, wala pong ganong thorough inspection po. But Okay. ang tanong po, how can we help? Your Honor, meron po kaming K9. We'll be willing to assist the customs pagdating po sa
sa search po ng vessel po kung may drugs po yan because dalawang klase po, explosives or drugs. So yun po, we will provide. We have personnel that can assist po sa immigration, custom, and of course other agencies. Kung kulang po sila sa tao, we are willing to be deputized, meaning i-train how we can inspect po yung documents po as far as passports concerned. Kung sakali pong kulang sa tao or marami ang barko, including dredging vessel po, not only in Manila, but also in Mindanao. Your Honor, yun po ang siguro ang magandang tulong ng Coast Guard po, not only to the Department of Transportation, but to other agencies as well. Thank you, Your Meron Honor. ba kayong mga K9? Marami po ang Coast Guard. Surprisingly po, mas marami pa po yata kami sa PNP sa K9 because ang isang trabaho po ng Coast Guard is ensure the safety of every vessels that are docked in our country. So doon po So, tayo. gamitin niyo yun pag kayo sumasampa sa mga dredging vessel na galing sa China. We will submit to your wisdom, Your Honor. Isasama po namin yan sa procedure po namin as we speak, Your Honor. Yung drugs, ammunition, and of course, yung mga tao, Correct, Your Honor. maamoy na may taong nagtatago dyan, so pwedeng palabasin, pwedeng inspection, and pwedeng kapupan. So you'll do that now. Ma'am, please don't Thank you po. laugh. Don't do that. Seryoso kami lahat, tapos kayong dalawang tatawanan kayo ni Mr. Attorney Doria. Don't do that again. Sorry, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po, gawa na lang po kayo ng proper coordination sa customs, sa immigration, and sabi ko yung DOTR will coordinate with DOJ para masiguro na masunod yung pinag-usapan natin dito. Yes, Your Honor. Pero clarification po. Go ahead po. Will this be DOJ? Kasi ang Bureau of Customs reports to DOF while BID is DOJ. Okay. So DOJ and DOF. Thank you. Siguro. Thank you for that correction. Sige, DOF and DOJ, yung mga secretary doon. So proper coordination. Anyway, yung Coast Guard naman under sa DOTR. Okay. Sige. Now, yung sa airport nga pala, may nakita akong picture na I would like to commend the MIA, Manila International Airport, dahil nung mag-usap tayo noon, sir, sinabi ko, palagi ako nag-alboroto tungkol doon sa General Aviation Terminal at yun ay, it will serve as a processing center para sa mga VIPs na umaalis at dumarating sakay ng isang private or chartered plane. So meron na, can we show the picture? Okay. Pakita ka natin. Yan. Yan na yun. Yan after na mag-usap tayo. Yan after na sinabihan ko kayo na maglagay ng Aviation Processing Center. Yes, sir. Yep. Thank you, Mr. Eric Jose Ines. Sir, thank you. Okay. So, yung papaalis ng mga pasahero sakay ng chartered plane, hindi na sila pwedeng pumasok sa gate. Hindi na sila pwedeng dumiretso-diretso sa tarmac. Opo. Okay. Dadaan sila dyan, so merong frisking. Opo. Good. Then after na ma-frisk sila, yung kanilang mga gamit ay dinadaan sa x-ray. Opo. Dapat. Very good. After madaan sa x-ray, yung passport nila ini-scan sa booth Yes, ng sir. immigration. Yun Perfect. po. That's exactly what I want. Okay. Thank you, sir. And kailan po nangyari yan? Mula po nung inutos po niyo yan, ginawa po namin. August 1 po tayo nung binili niyo sa amin. Nagawa po namin agad na inayos na lang po namin yung office po. Yung sa Terminal 4, yung binanggit ko po sa inyo last time. Pagkatapos po, nakita po namin yung mga dapat na ayusin na gamit. So, inayos po namin. So, by the end of August po, naka-ready na po yun. However, nakita po namin yung ibang mga pagkukulang na until now, meron pa po nakikita na ayusin po. Hanggang bukas po yun. Because kahapon po, nagkaroon po ka ng orientation ulit sa mga gumagamit po ng aviation area para malaman po nila. Bukas naman po magkakaroon kami ng final run-through sapagkat bukas po ng ating gabi ay turnover na po namin sa San Miguel po. Okay. Again, maraming salamat po sa inyo dyan sa MIA Authority. Salamat din po. I really appreciate that. Matagal ko na kasing inaalboroto yan at tinupad nyo rin yung aking request. Thank you so much.
Yan po ay ginagawa, well, Mia ka lang, ano, yung Kaap siguro. Kaap siguro ay gawin din natin sa iba't ibang airport. Saan Kaap? Kaap? Is Kaap here? Sir? Yes, sir. General General Ricardo Banayat, sir. I'm Banayat. the Chief Security Intelligence Service. Okay. Mabuti sa mga NAIA airports natin, meron na. Okay. Paano po yung sa mga probinsya? Meron na rin ba processing center? Aviation, general aviation terminal? Nung dinirect niyo po ang to have it implemented vigorously, and we immediately directed our airport security managers to see to it that the policies and the SOPs that we have actually established should be strictly implemented. Okay. Strictly implemented. Define strictly implemented in your dictionary, sir. Sir, ang ibig sabihin yung mga procedures na dapat nakalagay sa mga halimbawa sa mga access areas. Sorry, sir, nagagawa. nahirapan po kayo, General. Paiksin ko na lang. Meron ba kayong general aviation terminal tulad ng ginawa ng MIA dito sa mga NAIA airport natin? Wala po tayong GenAb areas. So walang processing center para doon sa mga pasahero ng mga chartered Doon po flights pa rin palabas po. ng bansa? Wala. Doon po pa rin po sa passenger terminal ang processing. Pinoprocess. Doon po dumadaan ang mga pasahero. So kapag merong chartered flight sa Cebu, and then lilipad kung saan man bansa, ipoprocess sa regular terminal, Cebu International Airport? I don't think so. Sir, I have with me the air traffic service chief. Sige po, pwede There is a makausap. process that we na-establish dyan. For clarity, may I request Sige po. our ATS chief to explain it. Sige po. Thank you, sir. Sana po yung ATS chief po ninyo. Miss Marlene Singson, Your Honor. Ma'am, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Your Honor. Marlene Singson from Air Traffic Service. Actually, sir, if you remember yung sa MIA pong incident before, na Chinese din sila. Immediately after that, we strengthened our process doon sa processing ng flight plan. Naglagay po tayo ng layers of security. Kaya po yung mga flight plans na pinaprocess namin, we make sure na naka-attach na po yung sa PNP clearance, particularly PNP ABSEU. We also have the clearance from CIQ, sir. And nandun na rin po yung process ng boarding. As to yung usage of the terminal, hindi po siya, sir, nakahiwalay sa commercial, sa CAAP-operated airports po na may mga GenAb. Hindi naman po sila din ganun kadami. Meron pong process na ang nag-i-implement are the airport managers together with the airport security and the CSIS group ng CAAP, sir, sa mga CAAP-operated airports. May designated area po where they process the general aviation passengers. Doon mismo po sa passenger terminal. Ang naging directive po kasi ni Captain Tamayo, our Director General, is to allocate a certain portion of the terminal building in processing GenAb passengers. So yun po siya mismo, sir. Nakapasok lang po siya doon. Is this implemented, ma'am? Ano na to, sir, although in ano po siya, sir, in tranches, yun pong hindi siya agad-agad ng salahatan.
Mhm. Some airports ready for that, in-implement na po siya kagad. Like for example, So how Bicol, many airports do Bicol we have? Airport. We actually have 80 plus, sir. So ilan po ang international doon? Ang international naman, sir, ay operated by other GOCCs kasi. So that's not part of ano po. Like Clark, Mactan, meron po silang sarili nilang process. Pero yun po yung directive for these airports to provide facilitation for GenAb So passengers. pag yung mga Clark, tapos Subic, hindi nyo nahawak yun? Yung Subic, sir, kasama po yun sa process. Pero yung ibig ko pong sabihin, yung sa mga flight plans, sir, kasama sila sa process. But as to the utilization of the terminal buildings that other GOCCs are operating, sila po yung nagde-decide kung saan nila i-designate yung area. So in other words, hindi po lahat ng mga airport ay merong processing center. Tulad na nabanggit nyo sa Cebu, sabi nyo, meron. Diba? Kung ano yung prosesong dinadaanan ng mga commercial flight passengers, yun din ang dadaanan ng mga pasahero sa mga chartered flights. Tama? Pero sabi mo, hindi sa lahat ng airport nangyari yon. Kasi sabi mo, depende sa GOCCs na may hawak. Ang ibig ko pong sabihin, sir, is yung pong malalaking airports na to, nag-allocate na talaga sila ng space for this GenAb. But it's not under CAAP. It's under MCIAA or LIPAD for yung or SIA, kung sino po yung nag-ooperate ng airport. Kasi itong process na to, sir, is Okay. sa airport management operations. Sige, ABSICOM na lang siguro. Meron ba tayong ABSICOM dito? Sir, Morning, Your Honor, sir. General Brahano, sir, of PNP ABSI Group, sir. General, so I understand na yung ABSICOM ay present sa lahat ng mga airport regardless kung GOCC management ang nakatoka doon o hindi. Meron talaga ABSICOM pag airport pinag-usapan natin, tama? Yes, Your Honor. Nabanggit kanina ng CAAP, hindi daw lahat ng airport ay merong general aviation terminal to process VIP passengers ng mga chartered flights. That's true, Your Honor. So hindi lahat. Hindi lahat, sir. Wow. So ibig sabihin, pwedeng makatakas ang isang fugitive na evading arrest. Pumuntang China, pumuntang Hong Kong, or anywhere because hindi pala na, Can I clarify that, Your Honor? o mag-smuggle. Yes, sir. Yes, sir. In my understanding, sir, ang nabanggit ng CAAP, sir, hindi lahat merong common terminal to process yung general aviation flights. In those cases, doon nagpro-process, sir, sa aircraft operators hangar mismo, sir. Sa hangar. Yes, sir. Doon ipoprocess yung Yung if it is an international flight, sir, yung CIQS, Customs, Immigration and Security and Quarantine, sir, nagpupunta doon sa hangar mismo, sir, para i-process, sir, yung flight, sir. yung flights Yes, at sir. i-process yung mga pasahero. Opo, sir. Okay. Chine-check po yung mga cargo ng mga pasahero. Yes, Your Yung Honor. maleta. Yes, sir. Nandun kayo, nakikita nyo. Yes, sir. Okay. Now, paano kung alimbawa yung passport na hawak ng pasahero na sakay ng charter flight ay hindi legit. Kasi pupunta kayo, wala namang kayong dalang machine na para i-scanner to scan I'm sure sa immigration, pag pupunta kayo sa hangar ng isang chartered flight to inspect the passengers, wala kayong dalang scanner, di ba? To scan the passport. Wala po, Your Honor. So, pwedeng yung pasahero doon, ang hawak niya ay fake passport. Your Honor, hindi po kailangan ng scanners to determine if the travel document is authentic or fraudulent, Your Honor. Sa visible eye po, makikita na rin ho namin, may mga security features that can be seen through yung magnifiers lang
or UV light. Di ba pag sa dadaan ka sa airport, sa immigration counter, ini-scan yung passport or gumagawa ng eye scanner or fingerprint. Eh kasi kung pupunta kayo sa scanner, sa hangar, eh wala yun, hindi nyo dala yun. Hindi po namin dala yun, sir. Yung for the biometrics check, Correct. wala po kaming capability for the special flights. But we can determine if the passport is fraudulent po through yung mga handheld equipment po, like magnifiers and portable UV light. Okay. Pero mas maganda pa rin talaga, tulad na ginawa ng MIA, magkaroon talaga ng processing center para sa mga chartered flights para masiguro nito malusutan. Kasi nalusutan na tayo ni Alice Go, sabi niya backdoor ang ginamit. Sabi ni Sheila Go, supposed to be na sister niya, eh pwedeng airport ang ginamit niya, nililigaw lang tayo. So we have to be very strict na bantayan yung ating mga airport at seaports. Dahil kung hindi, labas-masok yung mga kriminal o maybe even PLA, People's Liberation Army. Nakakatakot yan sa dredging vessels. Pwedeng sumakay dyan at mamaya kausapin natin yung mga intelligence community natin. Now, LCT barges, Ororo. Marina, nandito. Ito yung land craft tank. Nandito ba ang taga Marina? Attorney Margaret Espino from the Marina or Maritime Industry Authority. Hello, nasaan po? Hindi kita makita. Can you raise your hand? I can't see you. Virtual ba? O physical? Can you raise your hand, sir? I can hear your voice, but I can't see you. Marina? Okay. Department of Tourism, well, we're waiting for the Marina. We have Assistant Secretary Judilyn Kiatchon. Okay. Department of Tourism, ASEC Kiatchon. Ma'am, marami akong nababalitaan na yung mga foreign nationals, mag-a-apply sila bilang investors. I mean, as retirement visa. Anong tawag noon? Meron tawag doon eh. SRRB po. SRRB. Paano niyo po napoprocess yung SRRB? How is it being processed? Your Honor, currently Ano yung sabihin ng SRRB, ma'am? Special Retirement Resident Visa. Special Retirement Resident Visa. Anong requirements po noon? I'm sorry, Your Honor, I'm not the proper person to really explain this. We have an attached agency, the PRA, the Philippine Retirement Authority, which can properly present this. Is that, but PRA is under, Is an Pag-present? attached agency. It has a general manager as well, and my current capacity is really for regional monitoring services. I okay. cannot properly explain it. But do we have COMSEC, a member of the SRA? Today, PRA, excuse me, PRA? Today, I'm joined by our TIAZA group, not with PRA. We were not informed that PRA is supposed to be here to tackle such concern. Kasi may butas po dyan, maabuso po yan, ma'am. Mag-apply sila retirement visa kuno. And then, pagdating dito, hindi naman talaga yun ang purpose. Kundi ay para magnegosyo o pumasok sa Pogo CR. at mag-money launder, etc. So gusto ko lang sana malaman yung proseso, screening process, yung pagbebet doon sa mga applicants. So hindi mo masasagot yan, okay lang. Di ba? We can submit to the committee the procedures of PRA, Your Honor. Sige ma'am, sige Thank sa you. next hearing. Salamat po. Thank you, Your Honor. Kiatchon. Marina, Attorney Margaret Espino, Maritime Industry Authority, ma'am. Good morning po. Alam niyo po itong LCT? Landing Craft Tank?
Yung LCT barges po, sir. Barges, yes ma'am. Yes po. Okay. Itong LCT supposed to be ano to cargo vessels to Yes po. talaga. Bakit niyo pinayagan itong 2023 last year na sila ay papasok ng mga pasahero? Merong Marina Circular Number 2009-23. These are supposedly vessels na designed for transporting cargos like truck, bus. Ngayon, pinapayagan nyo na mag-transport ng mga pasahero. Sir, hindi po talaga sila, based po kasi dun sa build ng LCT barges, they are not designed to be passenger cargos. That's what we have been discussing po. Kasi they cannot really be converted because of their initial build. Yes. That's yung safety features din po kasi they basically don't have safety features fit for human transportation. But there are some, sir, that do convert their LCT barges into passenger cargos because hindi po kasi nila parang most po kasi ng old boats since hindi po maka-acquire ng newer ones, nako-convert po yung iba and yung barges po into passenger Ba't nyo po vessels. pinapayagan? We do not po, sir, because before since yung mandate po ni Marina is to monitor po yung from birth to death ng isang vessel. Yeah, kasi noong 2009 po, nag-issue po kayo ng Certificate of Public Convenience. So allowing these LCTs to transport passengers. And some of them converted the vessel to become a passenger vessel. Ba't nyo po pinayagan? Sabi niyo nga mismo, hindi to design para mag-transport ng mga pasahero. Design ito para mag-transport ng mga cargo. So, ba't kayo nag-issue ng Certificate of Public Convenience to allow these LCTs mag-transport ng mga passengers? Sir, most likely po yung mga pinasa po nilang plans po sa amin to acquire safety certificates and yung certificate of public convenience and yung ship registry po, they might have either passed different plans or Past different, ano po? plans po. Yung So, mga nagpasa ng different plans. they might have, sir, because we would not have otherwise allowed or issued safety certificates. So, sa mag-issue mga na lang, vessels. cancelin niyo po yung Certificate of Public Convenience para sa mga LCTs. Cancelin niyo na po yung circle number meron kayo na allowing them to transport passengers. At pag-uuli niyo sila kapag hindi sumunod. Kasi for the safety of the passengers as well. Kasi ang disenyo niya, ikaw na mismo nagsabi, para sa mga cargo. Apo, sir. Ang ginagawa ng mga ito, pinapayagan nilang pumasok yung mga bus at yung mga bus puno ng mga pasahero. O pumasok ang mga van, commercial van, na may mga kasama pasahero. Dapat hindi, di po ba? Yes po, sir. Okay. So, paano niyo po ma-implement to? Right now po, sir, we're coordinating with other government agencies to issue new circulars to better improve po yung safety ng mga vessels. Since part po ng aming maritime industry development goals yung safety po. So right now po ang cornerstone po namin safety. So we're trying to come up po with better circulars for inspection po and for yung safety po ng vessels. Andito ba yung, meron ba representative ng PISA dito? PISA? Okay. Yeah, yung PISA kasi ma'am, nagreklamo sa office ko. And kaya pinatawag ko sila para makaharap kayo. Ayan o. PISA,
Good morning, Mr. Chairman. Good morning. Attorney Aguilar, Executive Director of the Philippine Interland Shipping Association. Now, with respect to this issue, we've been complaining to Marina about the practice of so many LCTs, especially in the south, besides Mindanao, while their license is only for the carriage of cargos. Ginagamit po sa pag-transport ng passengers in the guise of non-revenue passengers. Well, Ayan sandali, example yan. Puro mga bus yan. exactly. Yeah. Passenger, public. Exactly, passenger Mr. Chairman. The reasons why we're complaining about it is, one is on the issue of unfair competition. And apart from that, the most important thing is the safety issue. Kasi po ang mga requirements for a passenger ship is a lot different from cargo ships. In fact, mayroon pong requirement ang passenger ship. We call it passenger ship safety certificate, which is only granted to ships carrying passengers. This is to distinguish from ships carrying cargos, purely cargos, like LCTs, where a cargo ship's safety certificate is being required. Now, may mga requirements po with respect to safety na hindi nako-comply ng LCTs. That's why we're complaining about it. Now, to the credit of Marina, we had an honest and heart-to-heart talk with the present administrator, because this practice has been going on since the predecessor of the present administrator. Ano po? Now, the present administrator, we had a talk and discussed this matter thoroughly with her, and she assured us that she will do away with that policy. But our question really, Mr. Chairman, is on the enforcement. Kasi even if Marina would have a new guidelines and policy with respect to non-carriage of passenger insofar as LCTs is concerned, kung hindi naman ho talaga nai-enforce sa field. So sino We dapat have ang the same responsible sa problem. enforcement? Well, it's Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard? It's Philippine Coast Guard. Marina, is it true? Silang enforcement arm ninyo? Para ma-implement yung polisiya na itong mga LCT hindi dapat nagsasakay ng mga pasahero. Sir, pag Mr. Chairman, if I may add, Marina has an inherent power to randomly check all ships in the Philippines. But in case of enforcement, it's more on the Coast Guard side. We know the constraints of Marina. Kulang naman ho sila sa tao. Whereas Philippine Coast Guard is mayroon ho silang tao all throughout the archipelago. Kaya we believe that it's more on enforcement is more on the Coast Guard side. Okay, Philippine Thank you. Coast Guard. Lahat naman ng mga vessel na umaalis sa pier, that these are being subjected to inspection by the Philippine Coast Guard. So, ito pong LCTs, ini-inspect nyo ba? Your Honor, yes po. Under our mandate, Republic Act 9993, all merchant vessels are subject to inspection to ensure safety and security of the vessel. Tama po yan. Including the LCT. But then again, Your Honor, if the vessel's papers, documents, CPC included, issued by duly authorized agency states that the vessel is such, then the Coast Guard is duty bound to inspect as what the record would say. If the records of the boat including LCT, case in point, the one that you have shown earlier, says it's a passenger or RoRo or a cargo passenger. Normally that's the case, Your Honor. Passenger and cargo po. So RoRo included. So our hands are tied kasi yun lang po ang nasa papel niya. Sinecheck lang po namin as far as load lines concerned. Hindi overloaded. Sobra ba sa pasahero? Ito po ba ay may safety manning po? Basically, it's seaworthiness, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, Captain
Tanseco. So, ma'am, ginagawa naman pala ng Coast Guard yung trabaho, kaya lang tali yung kamay nila dahil lang sila, umaasa sila doon sa pulisya ninyo. So, ang pulisya ninyong bago is pinapayagan nyo itong mga LCTs na mag-transport ng mga pasahero na hindi dapat. So, maybe you issue a memorandum sa Coast Guard stating na from now on, hindi na papayagan ang mga LCTs na mag-transport ng mga pasahero. Can you do that? Yes, sir. Kailan po natin maasahan yan? By Monday, meron na po tayong memo. Ito pala, sa Department of Maritime, si Yusek Elmer Francisco. Yes, Mr. Chair. Meron na pong mandato ang DOTR sa Marina to review yung polisiya na ito. Dahil po sa complaint din po ng PISA nakarating kay Secretary at napagsabihan po namin ang Marina to review so that we can discuss this during the board meeting. Ang board meeting po namin in 2 weeks. Kaya ito, baka po mapag-uusapan na po ito. Maraming salamat po. Okay, so in 2 weeks, pag-usapan niyo po, maayos na yung problema. Okay, very good. PISA? You satisfied doon sa sinabi? Yes, Your Honor. Yung Yes, maritime Mr. command Chairman. nila? There will be a board meeting of Marina by the end of this month, or thereabouts. So we will see. We will see, Mr. Chairman. Okay, Philippine Coast Guard. So, Yes, Your Honor. inspection ng LCTs at meron pong sakay dyan sa mga bus. Mhm. May sakay ng mga pasahero, Mhm. at saka, halimbawa, delivery van, may sakay ng mga pasahero. Paano po malaman kung yung mga pasaherong yan ay tulad nila Alice Go at ginamit yung LCTs para patakas? Your Honor, kung sa case po ni Alice Go, kung meron po kaming information, sample po, may HDO po at yan barko na yan ay palabas ng Pilipinas o ng ating jurisdiction, hawak po namin yon, then we can stop. We can detain and then turn over to the proper authorities. Or Paano kung walang pong intel kayo matanggap? Your Honor, kung ganun po, medyo mahirapan po kami kasi kung wala pong authority for us to detain, hindi naman po pumasok sa mandate namin, hindi po overloaded yung barko. Wala naman po, hindi lang sa case ni Alice Go, kundi in general po, somebody's wanted at wala po kaming hawak nung what the PNP has at the moment po na talagang meron pong electronic warrant of arrest, then we cannot, Your Honor. Kasi po, limited din po yung aming capability. Pero sagutin ko po rin yung tanong ko, kung meron po kaming hawak at kami po ay naparnisan na ito pong taong to, if possible, sumakay, lumabas ng bansa, at hawak po namin yung kanyang warrant, then we can stop, Your Honor. Let's say merong LCT barge na from Luzon going to Tawi-Tawi and then Tawi-Tawi going to Sabah, Malaysia. Takas na yun, backdoor ang tawag doon. So, pwedeng gamitin itong LCTs na para makatakas ang isang fugitive. Possible. O possible po, Your Honor, kasi ang limitation lang naman yung endurance ng barko. Kung ang size nito, kaya niya na yung alon, ang kanyang fuel po, enough for the vessel to reach Tawi-Tawi and even beyond. Possible po yan na gamitin po ng mga criminal syndicate po. Kasi sa commercial vessels, may manifesto, di ba? So dito sa LCTs, wala manifesto dyan. Ang manifesto yung mga truck, sasakyan. Kasi yung, alimbawa, bus, nakita natin, Piltranco, may sakay dyan na 20 na pasahero. Walang manifesto yung 20 na pasahero na nakasampa sa Piltranco. Ang basically, bilang lamang po para malaman po natin kung yan nga po kasi po kahit driver, may driver na tao yan. So ilan yung maximum na kinikerry niya na passenger. So yun lamang po ang aming limitation for now, Your Honor. Ayun. So ano magandang gawin? Marina, Maritime, and Coast Guard. Kasi pwedeng gamitin yan tulad ni Alice Go, mula Luzon, sakay siya ng LCT para punta ng Tawi-Tawi. Kasi pag sa aeroplano, merong may screen agad siya dahil may mga manifesto, may mga CCTV. So, itong LCT, ito'y pwedeng gamitin din ng mga fugitive na patakas para papuntang backdoor.
So ano pong recommendation niyo, Philippine Coast Guard? Sir, yung pong sagot doon kung kaya natin o kung maaari po, iangat natin yung ating security level sa ating mga ports that are commercially used or commercial ports that are used not only for cargos, passengers going out of the country na pareho sa airport na talagang 100%. Meron tayong inspection, may screening ka, pati po kasi po kung palabas po ng ating bansa, kailangan talaga ng CIQS. Pero dun sa hindi po conventional, yun po ang medyo problema. So una po, kung pareho po natin sa airport, that would solve our problem somewhat. Dun naman po sa hindi conventional na port po talaga, Your Honor. Ibig sabihin, hindi siya talaga port for passenger or cargo na commercial. Diyan po tayo dapat mag-angat din ng ating security measures. Ang isang punto po niyan, yung nabanggit ng ating witness po nung nakaraan, si Alice Guo, na maaring sumakay sila sa isang yate, Your Honor. Na sa ngayon po, since ito po ay private, ito pong barko na ito ay for pleasure, private, para pong sasakyan. Hindi po ito common carrier. Nakagaya nga po ng sinabi, may CPC, mayroon pong prangkisa. Kasi nga, cargo or tao ang sinasakay. Yun po muna ngayon ang medyo gray areas. Yung sagot din naman po doon, Your Honor, ang Coast Guard po, willing po at gagawin po namin coordination doon po sa CIQS para ma-cover din sila dahil may capability po itong mga yating ito na lumabas ng ating bansa at pumunta sa isang port sa ibang bansa at bumalik, Your Honor. So ibig sabihin, ang mga yate ay hindi dumadaan sa inspection ng CIQ. Yung mga palis na yate. Immigration, Customs, and Coast Guard. So paano po pinaprocess itong mga yate? With regards to yachts, Your Honor, meron silang binibigay din ng mga exit clearance kung palabas na sila ng Philippines, Your Honor. Pero pag mga domestic movement lang, hindi sila kailangan magpaalam sa amin, Your Honor. Hindi na kailangan magpaalam ang ganun din sa immigration. Your Honor, kapag ang next port of destination ay local, hindi na po naaabiso ang immigration. Kailangan abisuhan, kailangan ma-inspection sila. Yun ang ibig sabihin, CIQ. Correct, Your Honor. Okay. Coast Guard, pag local, in-inspection nyo, hindi. Pag local po, ang inspection po natin minimal. Raradyo lamang sila, lalabas sila ng port nila, ng marina, para po ma-monitor natin, lalo po magkaroon ng emergency, at least alam po ng Coast Guard. But inspection po, wala. Again, Bakit wala po? kasi po, local lamang po, meaning maaring ang may-ari, mamimingwit, island hopping, babalik po sa kanyang private port, kaya po hindi po natin na-inspection. Ang inspection lamang po natin kapag po kumukuha na po sila sa registration, yung seaworthiness. Meaning, ito po ba? Ang aking pupunto kanina, Your Honor, is that ito pong mga barkong ito, maaring magsabi na local lang sila. Pero maaari ding, because capable yung malalaki na ito, maaring sumalubong or pumunta mismo sa isang pier sa labas po ng ating bansa. Meaning, a foreign country, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you for that, Captain Tadseco. So, nakita mo yung kahinaan ng sistema natin. So, paano po natin palakasin? Paano po natin masiguro na hindi natin malulusutan? Hindi tayo pwedeng malusutan gamit itong mga yate. Alam ko po, alam na po ito ng Department of Transportation, ng ating mabuting sekretary. Kami po ay nagpaalam na at kami naman po ay pinayagan na makipag-coordinate na po sa CIQ. So, ibig sabihin po niyan, kung mag-aangat po tayo ng inspection, gagawin po namin once a policy have been crafted together with other agencies, ito pong CIQ, at na-approve po ng ating department po ng DOTR. But certainly, Your Honor, we know the gaps and we will enhance and ensure pati po ito ma-address po natin para ma-prevent po yung pagtakas ng isang Alice Guo pa sa susunod. Thank you. So, sa next hearing siguro po, magbigay ka ng position paper ninyo tungkol dyan at yung mga polisiya na you will put in place para ma-address tong issue na pinag-usapan natin. Yes, Your Honor, may draft na nga po kami ngayon. Meron na. Opo, maaari po namin submit niya within the day para po at least may idea po kayo. But again, ito po ay draft pa lamang subject po sa approval ng other agencies and of course our department po, Your Honor. Okay. No March 2024,
yung US ay nagbigay ng grant sa PCG para sa Vessel Traffic Management System. This is for the feasibility study on the expansion of the Philippine Coast Guard Vessel Traffic Management System. Ano po nangyari dito? Sa 55 million. Ongoing po yung part po niyan is of course the study, and the second is eventually po yung pag-acquire po ng equipment, and eventually to upgrade our Vessel Traffic Information System po, BTIS. Ito po yung mag-ensure ng call regs po natin sa dagat, wala pong banggaan ng barko, and ma-monitor po natin yung in and out ng mga barko. But Your Honor, particularly those with AIS, ito po yung Automatic Identification System, Your Honor. Okay. So ongoing, kailan matatapos po itong kailan yung completion? Itong project? Nasa ibang opisina po yan, Your Honor. May I consult my staff para po may bigay ko sa inyong answer within a few minutes po. Thank you, Your Honor. Okay. Thank you. Ngayon naman, meron tayong mga complainant dito na lumapit sa office ko. Makinig siguro mabuti ang Philippine Coast Guard natin and then the DMW as well. Kung paano sila nakalabas from the Philippines going to Kuala Lumpur at ang dami ng dinaanan at sobrang kalbaryo yung kanilang dinaanan. Kakausapin natin si alias Karen, alias lamang niya ito. Ma'am, ikwento niyo po yung pag-alis ninyo. Doon lang sa mga dinaanan ninyo. Okay po. Saan kayo una From Manila alis? po, lumipad po kami to Zamboanga. Manila, sa From Terminal 2. Terminal 2. Opo. Okay. Tapos lumipad kami pa Zamboanga. Tapos nagstay kami ng overnight sa Zamboanga. Okay. Then kinabukasan po lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Okay. So natulog ata kay sa airport yung sabi mo sa akin. Opo, sir. Sige. And then pagdating ng Tawi-Tawi, Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungaw. Old Chinese Port. Opo, na pinatawag nila. Alright. Philippine Coast Guard, meron ba tayong mga tao doon sa Old Chinese Port? Doon po sa Bungaw, Tawi-Tawi, meron po tayong mga tao, Your Honor. Doon po sa, again, yung commercial ports po, passenger and cargos, meron po tayong mga tao. Hindi ko lang alam kung anong particular po, kung pier mismo na, sorry, Your Honor, yun lamang po. I don't want to. Sige. Kasi yun yung rota na ginagamit ng mga human trafficker. So dapat talaga may bantay doon ng Philippine Coast Guard. Proceed, ma'am. Okay. Pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungaw Port, sumakay po kami ng lancha. Lansya. So Opo. ibig sabihin, dapat yun ay jurisdiction ng Philippine Coast Guard. Lahat ng lansya na alis, chinecheck. Dapat may manifesto. Your Honor, if I may po. Yan din po ang isang limitation, Your Honor. Kagaya ng sinasabi ko, doon po kasi sa area, sa Tawi-Tawi, halos lahat ng mga bahay po doon may sariling bangka. Yung iba po maliit lang, dikatig. Yung iba naman po ay, ang design niya talaga, parang bigger boat, mahaba po yan, medyo may paangat po yung harapan, na typical pong ginagamit nila for fishing, for marketing. Iyon ang isang worry po natin. Kasi po, parang sasakyan, ito po ay private nila, hindi naman po yan common carrier na may pangkisa, at hindi naman po dumadaan sa pier kung nasa ng Coast Guard. Ilalim lamang ng sorry po pasensya na ko doon. Sandali lang, lansya, mga ilang pasahero? Siguro po, estimated ko po nasa 40 to 60 passengers. 40 to 60, dapat yun. Chinecheck na po yun. Commercial na po yun. If Hindi na I may po, personal Your yun. Honor. So kung ganun po, sorry po, yung kasi ang rinig ko is lansa. Kung ganun na lansa po talaga, Your Honor, may pasahero, dapat po talaga na-inspect niya natin before departure. May Thank you. nag-expect? Wala. Wala po. Bumili lang po kami ng ticket. At walang sumampa ng Philippine Coast Guard. Meron kayo mga life vest doon? Wala po. Wala po kaming life vest. Wala ka nakitang life vest doon sa lansya? Wala po. Paano kung lumubog yung lansya? Maraming mamatay. Ito po ay medyo mali sa dapat na procedure po. Dahil ang Philippine Coast Guard po, maaring hindi isa-isahin yung pasahero, pero yung bilang, sinasabi po yan. Maaring hindi po niya nakita, pero nandun po ang tao natin, pasakay pa lang kayo, may counter po kasi yan. So ngayon, yung pagsuot po ng life jacket, dapat po, requirement po yan doon sa operator o master. Ayan po. Oh. Yes po. Yan yung picture.
Hindi, yung una muna. Huwag mo na magalaw. Steady dyan. Yan po, yan yung lansya na sinasabi niyo. Yes po, sir. At kumakarga ng 40 passengers. Po. At dapat chinecheck ng Philippine Coast Guard yan to make sure na seaworthy yan. At kung may mga papeles na tama at kung yung number of passengers tumutugma doon sa capacity na kayang kargahin ng lansya na yan at yung number of passengers dapat ganun din yung number of life vests. So in this case, tumbang ka na ito, parang bubulok-bulok, kakarag-karag, kung yan ay lumubog at marami doon, di ba rin lumangoy, patay. Yari. So anong naging problema dito, sir? May mga violation po tayo ng SOP po natin. Tawag po natin dito PDI, Pre-Departure Inspection. Our Coast Guard Station Commander, Substation Commander. So may violation sa part ninyo? Opo, sir. Kung yung po pagkakasabi ng ating witness, doon pa lamang po may violation po kasi dapat po tinitignan niya at kasama ng operator o master po o kapitan nito ang mga life jacket ready. Kung hindi man nakasuot, alam nila kung nasaan at enough po ito. Sa palagay niyo po, yung visual lang, kasi Coast Guard Opo. kayo, dapat expert po kayo sa tingin lang. Opo. Tulad na sinabi na nga ng immigration, titingnan lang yung passport, alam niya kung yun ay legit o hindi. Now, sa tingin mo yung lansya na yan, seaworthy ba yan? At dapat na kumarga ng 40 to 50 passengers? Tingnan mo, sir. Sir, Your Honor, ito po ay parang hindi naman po napaka seaworthy at wala rin naman na pinakapangit. Pero kung titignan po, moderately seaworthy po ito. Kung titignan ko po, Your Honor, kasi mas pinturado pa nga po ito. Maayos po yung kanyang pagkakasto ng cargo niya sa harapan. At kung makita mo po, may lashing naman at may enough naman po. Hindi nga lang, Your Honor, na typical na sana gusto natin lahat mas maganda, mas bago. Ito po How would kasi you know? Sabi mo, moderately seaworthy, hindi ko pa nakikita ang mga papeles. So anyway, pinagtingnan ko lang sa... visual lamang po, Your Honor. Answering to your question, Your Honor. So next time, anong pangalan ulit niyan, Ma'am Karen? Anong pier na yan? Bungaw Port po. Bungaw Port. So gusto ko ngayong araw na ito, i-text mo, tawagan mo yung commander nyo sa Tawi-Tawi po ito? Yes po. Sa Tawi-Tawi na magbantay sa Bungaw Port. Pag may narinig pa po ako ulit na complaint na isang mga kababayan natin na dumaan dyan at hindi naharang ng Coast Guard at na nakalabas ng bansa at nakapunta sa say Thailand, Bangkok, babalikan ko kayo, sir. Yes, Your Honor, we will do that. If I may, Your Honor. Kasama ko po ngayon yung aking mga investigador, ang IDMS po ng Coast Guard, Investigation Detection Management Service. Nasabihan po kasi kami na pupunta po rito si Ma'am Karen. So nandyan na po yung aming mga investigator. We will talk to her at kung sino po yung may kapabayan, including our Coast Guard personnel na nagkaroon po ng negligence in this case at yung mga naging involved po na kung saan nagkaroon ng trafficking. Makaasa po kayo. We will file cases po. We will make sure. Hindi lamang po yun sila na involved, pati yung operator at owner po ng sasakyan na ito. Because hindi po mangyayari ito kung walang kapabayaan or may intentional po na gumawa tagala ng ating violation ng laws. So Thank you, from Your now on, wala nang lansya na alis ng Bungaw pier nang hindi na-inspect ng Philippine Coast Guard. At siguraduhin lahat ng mga lansya na umalis dyan, seaworthy and at the same time, kung seaworthy man sila, yung kanilang life vest jacket. or life jacket tugma doon sa number of passengers. Okay, sir? Yes, Your Honor, we will do that po. Ako po ang mag-guarantee sa inyo, Your Honor. And I will send report of our compliance together with photographs po just to satisfy po yung ating inquiry. Thank you, Your Honor. Okay. Meron bang taga DILG rito? Yes, Your Honor. ASEC Romeo Benitez. Good afternoon, Your Honor. Okay, sa case nitong Tawi-Tawi, ito po yung ginagamit regular na rota ng mga human trafficker. Paano natin ma-disseminate itong information ito sa mga taga-LGU? Para mabantayan. Dapat alam to ng mga mayor. Sa'yo. Yes, Your Honor. Now, in view and pursuant to the power of the Secretary of the DILG to oversee
and to ensure compliance of our laws by our LGUs and their officials. This is well within the purview of the Secretary's authority, and we will bring this matter to the Secretary to ensure that there is a proper directive, memorandum, or even advisories under pain of punishment if there are local chief executives who will fail to heed the directive of ensuring that these laws are properly put into application or provision, Your Honor. Please. And incidentally, the province of Sulu in the latest decision of the Supreme Court was already excluded by the High Court from the coverage of the Bangsamoro Organic Law. I think this is a welcome development because before Sulu used to be part of the Bangsamoro Autonomous Region. But with this particular ruling of the Supreme Court, although we still have to wait for the finality and for the proper guidelines on how to implement this court's pronouncement. But we do consider this as a welcome development. Now, it appearing that the province of Sulu now, particularly the place of Bongao, may now be placed under the coverage of the President of the Secretary's power of oversight, as this power was delegated to him by the President under AO 267, Your Honor, please. Okay. Thank you, sir. Now, Ma'am Karen, continue please. So from Bungao, sumakay ka ng lancha. From Bunga Port po, siguro almost 2 hours. Hmm. Binaba naman po kami sa medyo malapit sa Sitangkay. Ano po? Sitangkay po. Sitangkay. Opo. Tawi-tawi pa rin po ito. Opo. Part ng pinakadulo na po. Okay, sa Sitangkay, ano pong nangyari? Since hindi makapasok yung lancha doon sa pinakalooban po, binaba kami sa medyo mataas pa yung tubig. Mhm. And then nag-transfer po kami sa isang bangka, malit na bangka. Mhm. Yung parang paangat yung sa unahan na dimotor po. Parang pamboat, ano? Parang po. Okay. So sumakay ka dun sa pamboat. Ay, ano po yun? Apo, yan po. Okay. Tako po. Delikado yan ah. Kung nagkaroon ng alon, malaking alon, pwedeng tumaob. Yes po, sir. Again, Philippine Coast Guard, Marina, may problema na naman tayo. Ayan oh, punong-puno ng maleta at hindi dapat ganun yung sistema na pupunuin mo ng maleta yung bangka. Kunting alon lang yan, tataob. Wala bang monitoring yung Marina? Tungkol dyan? Anyway, Coast Guard and Marina. Sir, if I may po, pag mga ganitong sizes po kasi, we monitor po based dun sa gross tonnage ng vessels. Pag ganito po kaliit, we do not monitor na po pag ganito. So sino dapat mag-monitor niya yung safety niya? So ibig sabihin, pag maliit ka, pag malaki ka lang, pero maliit ka lang, hindi ka namin papansinin. So lahat ng mga maliliit, pwede na po mag-violate. Sir, if I may po, LGUs na po, pag ganito po ka-small. Okay. DILG? Well, if that is the case, Your Honor, as long as it is within the power of oversight of the department, then we will monitor. Yes, papadala lang po kayo ng direktiba sa mga mayors na i-monitor yung mga pier, yung mga maliliit na bangka na bago pumalaot, siguro mag-form sila mga special task force. Kaya naman ng munisipyo yan, kahit na mga 3, 4 na tao, 5 tao. Huwag payagan itong mga ganitong pambot na magkarga ng punuin ng maleta at ng mga tao. Nakakatakot po. Wala po kayong nakitang life vest doon. Wala po, kundi empty bottle lang po. Sa ganyang bangka po, wala po. Okay. Sige, pagkatapos ma'am, nung Oo. makaikin itong lansya, ay itong bangka, Pumasok po kami sa Sitangkay at hinanap po yung contact person ng nagpaalis sa amin na nagngangalang Black. black. Bakit black? Black siya kung ipo-pronounce natin, pero sa Malayo is Black. Tausog po siya. Okay. So ngayon, hinanap niyo po si Black. Opo, nagstay po kami dun until 10 p.m. po. Pagkatapos po, Pagkatapos po, nung 10 p.m. po ng gabi, pina-pack up po kami kasi andyan na daw po yung sundo naming another bangka. Okay, another bangka na naman. Opo. Alright. So sumakay ka nung doon sa another bangka. Anong lugar na po ito? Sitangkay pa din po. Sitangkay.
From bahay po ni Black, umalis po kami ng 10 p.m. Siguro mga almost 1 hour po. Nagstay po kami sa isang floating open na bahay siya. Na nakalutang sa tubig po. Okay. Nagstay po kami doon ng more than 2 hours. Then, from 2:30 a.m. po, nag-ano na naman po kami, sumakay na naman po kami ng bangka. Ano libang ka na naman? Opo. Okay. Saan Ah. papunta? Papunta naman pong Semporna, Sabah. Simporna, Opo. Taba na. Opo. Okay. Lampas na ng Pilipinas yun. Opo, sir. So, walang Coast Guard? Wala Nakita po. ka doon? Wala po. Puro lang po lahat bangkero. Bali, mga 4 na bangka po. Yung dalawa yung sa amin, tig-isa. Sa isang bangka, 2 kami. Sa isang bangka po, 4. Tapos may nakita pa po kami na 2 bangka. Siguro po yun yung mga pangligaw kung sakali may checkpoint. So, nakalabas na kayo ng Pilipinas. Opo, sir. Okay. At nasa Sabah na kayo. Opo, dumating po kami sa Sabah past 5. Magsi 6 a.m. na po. Okay. Pagdating sa Sabah, Malaysia. Pagdating po sa Semporna, Sabah, nagstay po kami doon. Simporna, Sabah. Okay. Nagstay po kami doon until evening naman po. Okay. Tapos, alas 7 ng gabi po or 8, sumakay naman po kami ng Hilux, 2 Hilux. Okay. Hinay po ng contact person din ang nagpaalis sa amin. Papunta naman po yun from Semporna to Kota Kinabalu, Sabah. Kota Kinabalu sa Sabah. Opo, sir. Ilang oras yung biyahe? As far as I remember po, almost 6 hours. Wow. By land po. Mahabang. Kailan? Okay. So, pagdating nyo sa Kota Kinabalu, Pagdating namin sa Kota Kinabalu po, nagstay po kami ulit sa hotel for 4 days. okay. Opo. And then, And then, before ng flight namin po, 2 days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. chop-chop. Bakit chop-chop? Chop-chop po is tatatakan lang nila pero hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. Okay. After that, ano po nangyari? August 13 po ng gabi, flight na po namin. May sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer or saan na counter. So, ibig sabihin, yung immigration officer na pipilahan nyo, kasabat yun. Opo, sir. Okay. Opo. Pagdating nyo doon sa counter na yon, pagdating sa immigration officer, anong nangyari? Po siya na may itatype or magtatanong tapos yun na po. Tuloy-tuloy na po. Smooth na po yung biyahe namin. So, nung nakalampas po kayo sa immigration, ano po nangyari sunod? Lumipad kami papuntang Kuala Lumpur po. Okay. Ilang oras po from the... Kuala Lumpur, 2 hours? Okay. 1 hour and a half. 1.5 hour. Pagdating po ng Kuala Lumpur, Pagdating po ng Kuala Lumpur, andun na po yung nag-arrange ng namin. Andun na po siya. Sinundo na po kami. okay, saan po kayo dinala? Dinala po kami sa isang condo na sinasabi niyang condo ng kaibigan niya. Okay. We are 6 po. 3 of us nagstay dito ng 2 weeks. Okay. Tapos, bumiyahe naman po kami by bus papuntang Changlun. Changlun is dulo na siya ng Malaysia, border ng Malaysia and Thailand. Okay. Pagdating po, nagstay naman po kami ulit na sa hotel ng 5 days. August 29 po ng 5 a.m., may kumatok po sa hotel namin. Mhm. Yun na po yung sundo namin. Okay. Pinagkasya po kami sa isang maliit na sasakyan. Dala-dala po yung 3 naming bagahe. Tapos umikot lang po at paharurot ng takbo at binababok kami sa madilim na bahagi ng lugar na yon. Okay. Pagpapas po sa amin, pinababa kami ng driver. May pumasok na 3 lalaki doon sa sasakyan. Pinaiwan yung bagahe namin. At ilang segundo lang po nakalipas, may nagbigay ng go signal namin para bumaba sa bangin. Bangin? Bumaba sa Opo, bangin? Opo. Ba't kayo bababa sa bangin? Bababa po ng bangin, tapos papasok ng tunnel. Okay. Yun ang way papunta sa tunnel. Opo. Tapos nagstay po kami ng ilang minuto doon.
After ng ilang minuto, anong nangyari po? Dumating yung mga mag-a-assist sa amin, Thailander po. Bumaba na naman kami ulit po, papuntang ilog. Tinawid namin yung ilog. Okay. Opo. Tapos inakyat namin yung 4 na bundok. 4 na bundok. Opo, sir. Ilang oras niyo po inakyat yung 4 na bundok? 6 hours po. By foot. Opo, sir. Okay. I understand, isa sa inyo, isa sa mga kasama mo nahimatay. Opo, nahimatay po yung kasamaan ko. Ito po. Ayan. Si Mr. Chester. Okay, 6 hours kayo naglakad at maputik. At sobrang taas po ng bundok. Bali dyan po, medyo maliwanag na dyan. Patag na po yung dadaanan. Okay. Opo, sir. After na 6 hours na paglalakad ninyo sa 4 na bundok, narating niyo po ang destinasyon niyo, ano po yung lugar na yon? Ay, nakita po kami na parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan. Tapos papasok po kami. Isasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Oh, at wala kang nakitang mga border patrol. Wala pa po. So, pagdating niyo po sa Thailand, After, may sumundo po ulit sa amin ng 2 motorcycle. Mhm. Papunta naman po yun sa Giba na bahay. Nagstay po kami ng 1 oras mahigit. Tapos dumating yung pick-up na magsusundo sa amin. Okay. Tapos okay sundo ng pickup. Pagsundo po sa amin ng pick-up, huminto po muna kami sa hindi pa nakakalayo doon sa Giba na bahay. Nag-transfer po kami ulit sa isang pick-up na naman po. Okay. Yung pick-up na yun, na huling pick-up po, dinerecho po kami sa Pidang Bizar. Na katabi nun is custom po at saka immigration. Okay. Binaba yung backpack namin po, tapos pinapasok kami dun sa immigration office at tinatakan po yung passport namin. Yun po ay lalabas po talaga sa system. Yun nakapasok na, hindi na kunyari yung immigration Opo. officer. May mga Talagang fingerprints na ilalagay. po. Okay. So after that, ano po After nangyari? that, hinatid kami ng ahente papuntang hotel po. Okay. Ilang araw ka nag-stay sa hotel? Sorry po? Ilang araw po ka nag-stay sa hotel? Stay kami sa hotel siguro 2 days po. Okay, after 2 days, After 2 days po, nag-flight naman po kami August 31 papuntang Bangkok, Thailand. ang dami yung dinaanan. Sir. Grabe, okay. So pagdating ng Bangkok, Thailand, Pagdating ng Bangkok, Thailand, since na September 1 pa po yung flight namin pa Europe, nag-book po ulit ng hotel yung nagpaalis sa amin. Nag-stay po kami ng 1 night until September 1 ng tanghali po. okay, after nung September 1 tanghali, Pumunta po kami, diretso po kami sa airport sa Varnabom. Doon po kami nagstay hanggang makapag-check-in po kami. at saan papunta yung flight? Papunta po sana Korea for layover. Sa Korea for Opo. okay. 5 hours na layover po papuntang Europe. So ano nangyari po doon? 7:30 po, pumila na po kami para sa check-in. Yun na po, nagtaka na po yung nasa counter. Kinuha yung passport namin at saka yung working permit na dala-dala namin. Okay. At doon nalaman na yung working permit ninyo ay Una po is nagtaka siya kung magtatrabaho daw po kami sa Europe, bakit wala kaming bagahe na i-check-in? kasi nga yung bagahe nyo kinuha, ano? Opo, Okay. Kinuha nung nung ahente po ahente. na nagsundo sa amin. Mhm. So, nakakapagtaka nga naman, pupunta ka ng Europe, wala kang dalang bagahe. Opo. So, ano pong sinabi nyo? Marami po siyang nagbusisi po siya dun sa system. Tapos maya-maya po sabi niya, upo po muna kayo, i-verify ko lang po. Okay. Siguro after 30 minutes po, may lumapit po sa amin na babae, staff din po. Sabi niya, I'm so sorry you cannot fly tonight and I cannot guarantee you that you can travel to another country. Dahil, Syempre confident po kami na makakaalis kami na legal kasi may papers naman po kami kompleto. Sabi ko po, pwede po ba namin malaman kung ano yung dahilan? Sabi niya po is immigration problem meaning, yung working permit ninyo at working visa. at working visa ay fake. Opo. So, ano pong nangyari? After that po, kanya-kanya na po kami tawag sa pamilya namin. Tapos, yung contact person namin nag-book ulit po ng hotel. Nagstay po kami doon ng ilang araw po.
Tapos naisipan ko mag-check ng working visa, i-verify ko kung legit ba siya. September 3 po, nalaman ko na fake yung working visa na hawak namin. Doon nyo na-realize na wala na kayong pag-asa makalabas ng Opo. bansa. Opo. Tapos, before ko po na-verify na fake yung hawak namin na working visa, nagbigay po ng another plan yung contact namin. Opo. Anong plano? Ang gusto niya po mangyari is, kukuha po siya ng e-visa sa amin at nagbaka sakali siya na kung sakali maglabas po kami ng another 10,000 mahigit po para sa e-visa. Humingi ulit ng pera. Opo, going to Turkey naman po. Pumayag kayo. Hindi po. Una sa lahat, wala na po kaming mailalabas na pera kasi hindi na-refund sa amin yung plane ticket. Okay. In short, hindi natuloy yung Opo. yung transaksyon na yon, and then hanggang sa tumawag kayo sa amin. Opo, sir. And I would like to thank the DMW doon sa naging mabilisang action ninyo, agad na rescue sila. 2 team po yun, isang team. Nasa na po? Yeah, good afternoon po, Mr. Chair, and to my colleagues in government. Yes po, we were able to repatriate the victims, and we were able to provide all forms of assistance under the programs of the Department of Migrant Workers. And we filed the proper and appropriate case for large-scale illegal recruitment against the perpetrators of this heinous offense, Mr. Chair. Very good. Saan po yung isang team? Kasi 2 team yan eh. Okay, Opo. wala yun. Yung isa po nasa OWA team and DMW team, kasama rin po Hindi, yung mga Migrant victims. Workers Dalawang Office. di ba? Yes po. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia po sila. Yeah, yung kasamahan po nila, Mr. Chair, sa Kuala Lumpur pa, they will be repatriated soon. We are just arranging some documentations with our MWO for the proper repatriation. Pero safe na sila. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Marami bang ganitong klaseng mga kaso na rin kayo na using backdoor at na traffic yung mga kababayan natin? Sir, yung kwento po ni Karen is a perfect example of an human trafficking and illegal recruitment. And the DMW has set in place several layers of protection in order to avoid illicit activities conducted by illicit groups victimizing our OFWs for overseas employment. Unang-una po, with all due respect to Karen, they violated all layers we presented for protection. They have to go through, number 1, to the DMW. Kinakailangan po talaga dadaan sila sa Department of Migrant Workers for proper documentation. Pangalawa, they have go through the process of the MWO, yung Migrant Workers Office po natin doon sa destination country. Kinakailangan i-check po yung employer. Pangatlo, oras na alis po sila, they will have to go through the BI, the Bureau of Immigration, for the departure formalities. I-check po ng BI yan kung meron silang tinatawag na OEC, yung Overseas Employment Certificate, which is linked from our database sa DMW to the BI system online. And makikita po doon kung sila ay properly documented. Ang third layer po natin, hindi po sila dumaan sa private recruitment agency na licensed by the DMW to offer an employment contract abroad. Lahat po yun, hindi po nila dinaanan. Kaya po tayo sa DMW, we are very much doon po sa tinatawag na public information campaign. We converge with all interagencies and the LGUs to properly inform our prospective OFWs kung ano po yung process for a safe and regular migration process po, Mr. Chair. This is what I recommend, Yusek Olalia. Sa lahat ng mga airports, yung bang backdoor kung tawagin, dulo na ng Pilipinas, Tawi-Tawi, Zamboanga, at iba pang mga airports na jumping point from kung saan yun bababa yung mga pasahero at sasakyan ng bangka. Maglagay kayo ng mga karatula. Makipag-coordinate kayo sa airport authorities doon. Karatula to remind the passengers na baka ikaw ay biktima na ng human trafficking. A, kung ikaw ay hindi dumaan sa DMW, or B, kung ikaw ay papunta ng ibang bansa para pinangkontrabaho. Reminder, and then kung ikaw ito, better not continue anymore dahil itong pwedeng mangyari sa iyo.
and then contact this number. Pwede ho bang ganon? Yes, sir. Very important po yung suggestion niyo, Mr. Chair. So meron sigurong close coordination sa airport authorities pati sa DMW para yung tao na basa niya o nga pala hindi ako dumaan sa DMW at lalabas ako ng bansa sa hindi tamang paraan, nagbago, tatawagan kayo. Yeah. Diba? Yes, Mr. Chair. So you can do that, right? Yes, Mr. Chair. Thank you, sir. Kailan po ilalagay yung karatula? We will coordinate with all our offices. We have regional offices, especially sa South po. Meron po kami sa Zamboanga. And we will coordinate with the proper LGU. No? May convergence po kami dyan. I-anticipate po namin na makikipag-usap po yung aming regional director doon sa lahat ng LGUs involved, especially doon sa Tawi-Tawi, sa port na binanggit po ni Karen, and sa lahat po ng backdoor illegal pathways po ng migration. Very good. So mga sangko po yan. Pwede ba natin masabi next month, meron na po mga karatula? Baka masyado pong matagal yun, Mr. Chair. Yan ang gusto ko sa'yo, sir. Next week. First time ko. Wow, Opo, Mr. this is Chair. the first time na yung isang empleyado ng gobyerno, binibigyan ko ng taning, yung taning binigay ko, panis. Kasi mas matindi ka sa Seculario. So kailan bukas? ASAP po, Mr. Chair. As soon as possible po, Mr. Chair. Well, hindi ko tatanggapin pag ASAP. It could be, ang ASAP is next month. So balik tayo doon sa original sabi ko. Next week po, Mr. Chair. Next week. Next week tayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Nabanggit ni Ma'am Karen yung chap-chap sa immigration natin dito sa Pilipinas. Alam niyo itong chap-chap? Hindi ba ito ginagawa dito sa Pilipinas? Dito nangyari? Ang masasabi ko lang po, Mr. Chair, kung dumaan siya sa proper inspection procedures sa regular ports po natin, ay hindi po namin sana napaalis po si Miss Karen. Naririnig ko po yung chap-chap. Ang ibig po yata sabihin nito is yung pagsastamp sa passport. Yun po yung parang code ng mga sindikato. Kasi pagkakaintindi ko, sabi niya, ituturo yung sila sa isang lane. Doon ka lang dadaan kasi yung immigration officer doon alam na kung anong gagawin. Kunyari, nagtatype sa computer, kunyari, tatatak-tatak, pero wala naman. Kunyari lang, tama? And then lusot ka na. Am I right? Apo, sir. Hindi lalabas yung pangalan namin sa system. Pero pag titingnan mo yung passport, meron po talaga siyang stamp. So, ganun na nangyari kay Alice Goong, marahil. Your Honor, ang pagkakaalam ko po, nangyari yan sa Malaysia. Yes. Hindi po sa Pilipinas. No, wala, alam ko. Ibig sabihin, posibleng nangyayari yan dito sa Pilipinas. Na sasabihin nung kasabat na sindikato, yan sa lane number 3 kayo dumaan kasi kaibigan natin yung immigration officer dyan at itcha-chap-chap yung inyong passport. May mga nakasuhan na po kami in the past sa immigration po na gumawa po niyan. So, hindi ho namin tinotolerate ito sa immigration. So anong polisiya meron po kayo in place para masiguro na hindi makalusot na itong chap-chap modus? Meron po kaming SQing para po hindi makapamili ang mga pasahero kung saan po sila magko-queue sa airports po natin. Okay. So hindi makapagpili mga pasahero. Your Honor, may dagdag po ako. Sige. Meron din pong random seat assignments po sa mga immigration officers po namin sa airport. So, nalalaman na lang po nila yon on the day ng duty po nila. Okay. Nandito ba yung ISAF natin? Mr. Chair, good morning. I'm Major Sala from ISAF. Hi, Major. Okay, narinig niyo po yung kwento niya, yung backdoor na dinadaanan ng mga smuggler para i-traffic itong mga kababayan natin. So, posibleng pwede rin gamitin niya ng mga terorista papasok ng ating bansa. Is that something na nasa radar ninyo na para masiguro hindi tayo malusutan ng mga terorista? Yes, Your Honor. Actually, not only in the area of Sambo Sulta, but technically all around the Philippines, it could happen, Your Honor. Pero
Yan po yung minomonitor ng ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Yes, Philippines. yes, Mr. Chair. Continuous po monitoring. Yes, we have. Mr. Okay. Chair. Yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Nandito. Nika, ma'am, your name po? So the same question that I asked sa ISAP, aware po kayo na yung mga backdoor na madaling lusutan ng mga smugglers, ng human traffic, mga Good human afternoon. traffickers. So therefore, pwede rin lusutan tayo ng mga terorista, ng mga taong masasamang loob galing sa ibang bansa. Yes, Gusto Mr. Chair. makakasik na lagim dito. Yes, ma'am. Yes, Mr. Chair. Isa po yan sa mga route po na monitor po ng ating mga intelligence officers po sa regional office. So, in fact po, continuous po yung aming coordination, not only yung intelligence gathering ng mismong intelligence officers namin, nakikipag-coordinate din po kami sa mga other government agencies po. Like for Coast Guard. verification. Yes po, Mr. Chair. At meron na ho ba kayo na ibato na intelligence report sa Coast Guard para bantayan itong mga tao, grupo ng tao o tao na gustong pumasok ng bansa at naharang ng Coast Guard? Mr. Chair, I can not remember the exact cases, but meron po tayong mga previous na mga cases wherein may nakuha tayong information from our foreign counterparts. And then naibato po natin doon sa ating mga local law enforcement units po, Mr. Chair. Okay. Coast Guard, meron ba kayong mga naharang? May mga nahuli na kayo na tulad ng nangyari dito kay alias Karen? Yes, Dahil Your sa Honor. inyong pagbabantay, napigilan? Yes, Your Honor. May mga cases na rin po tayo. Best cases po natin in the past. Again, this is not the sole effort of the Philippine Coast Guard, but through intelligence fusion, networking with our counterpart, particularly with the AFP, the PNP, and of course, intelligence service po ng ating AFP. Thank you, Your So Honor. nakasuhan po mga ito. Yes, Your Honor. Kumusta naman po yung mga kaso nila? Yung iba po na convict na ay again I will provide the committee with the report po ng aming cases that have been filed that resulted to conviction na in the past, particularly the cases po ng illegal trafficking po, trafficking person. Thank you, Your Honor. DMW, okay naman yung pag-aalaga nyo dito sa mga victim? Yes po, Mr. Chair. We will continue to engage all the victims and we will get some important informations in order to prevent future activities like this, Mr. Chair. Okay. Meron bang hindi ko natawag dito present and would like to share their opinion or say anything? Wala. Okay. Coast Guard, mukhang meron kasi sabihin. Masipag si Coast Guard So kung wala, notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you po.